Sana maraming blood donors ang isinagawa ang ikawalong taunang bloodletting activity na inisyatiba ni 3rd District Board Member VC Ventanilla sa San Carlos City na layong mapalakas ang supply ng dugo para sa mga nangangailangang pasyente sa buong lalawigan. Ayon kay Ventanilla, inaasang lalampas sa 400 blood units ang makokolekta sa aktibidad ngayong buwan matapos umabot sa halos 300 blood unit ang nakalap noong nakaraang Pebrero. Nadagdagan din anya ngayong taon ang mga katuwang sa programa kabilang ang 104th Community Defense Center ng Philippine Army Reservists na nakilahok bilang bahagi ng kanilang 43rd RESCO Philippine Army Founding Anniversary at iba pang katuwang na ahensya maging ang ilang volunteer. Sinabi nito na patuloy niyang isusulong ang bloodletting activity bilang regular na programa upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na blood inventory ng Pangasinan Provincial Hospital Blood Bank. Pagbabahagi pa nito na naglaan din umano ang tanggapan ni Ventanilla katuwang ang provincial government ng 300 blue bags bilang simpleng pagkilala sa mga matagumpay na blood donors. Dahil dito nagpaabot ng pasalamat ang opisyal sa mga residente ng ikatlong distrito, gayon din sa mga non-government organizations, guardians at iba pang grupo na patuloy na sumusuporta sa kanyang taunang bloodletting program. For the information of everybody, noong nakarang February, almost 300 bags tayo. So I will be expecting mga 400 plus itong bloodletting na ginagawa natin ngayon. Dahil nadagdagan po tayo, aside from yung mga partners natin, nakasama rin natin ngayon ang reservists, ang 104th CDC. Dahil nagsiselebrate po ng anniversary ang reservists. Kaya bilang parang party ng kanilang activity, ay sila po ay nakipag-coordinate sa akin para maki-join dito sa ating bloodletting activity. Kaya kung mapapansin nyo, marami po tayong mga blood donors na naka-uniforme. Especially yung mga estudyante, yung mga kumukuha ng ROTC. So anyway, samantalin ko po ang pagkakataon na ipaabot po ang aking taos-pusong pasasalamat sa aking mga kababayan sa ikatlong distrito ng Pangasinan sa pagsuporta niyo po sa aking taunang bloodletting activity. Asahan niyo po na tuloy-tuloy po ang ating ginagawang inisyatibo. Sa katunayan, consistent po tayo. Pang-8 taon ang part 2 kasi 2 beses po tayo. And sa lahat po ng mga kababayan po natin sa ikatlong distrito na medyo naapektuhan po ng nakarang mga bagyo, masasabi ko lamang po, stay safe. Sabi nga nila, bawal magkasakit. Kaya kung tayo po ay lalabas, huwag po natin kakalimutan magdala ng payo para maproteksyon po ang ating mga sarili. And nandito lamang po ako, ang inyong puting board member, VC Ventanilla, sa katuwang at ang ating provincial government sa pamumuno po ng ating magiting na Gobernador Ramon V. Vico III, na kung saan tayo po ay nag-request ng 300 blue bags para din sa mga successful donors ay at least may maiuwi rin po sila pag-uwi nila sa bahay nila. So, pasalamat din po ako sa 104th. Andito na po yung ating City Director, si Colonel Munar, na kung saan ay all the way rin po ang kanilang suporta. And then sa lahat po ng mga NGOs, guardians, etc. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless and mabuhay ikatlong distrito ng Pangasinan. Ayon naman kay Mildred P. Carion, ang medtech at section head ng Pangasinan Provincial Hospital Blood Bank, malaking tulong ang aktibidad sa pagpapanatili ng sapat na blood supply para sa mga pasyente sa buong Pangasinan. Anya, ang dami ng mga donor ngayong taon ay isang malaking biyaya dahil makatutulong ang mga nakolektang dugo sa pagpapatuloy ng buhay ng mga pasyenteng nangangailangan ng blood transfusion. Nandito kami ngayon kay board member VC Ventanilla para sa ikawalong aktibidad ng bloodletting niya. And nagpapasalamat po kami sa
napakalaking buhos ng mga blood donors ngayon. Ito po ay malaking biyaya sa Pangasinan. And we are grateful and thankful for the partnership with Board Member Bintanilla kasi po siya po ang isa sa mga dahilan kung bakit po nagkakaroon din ng malaking pondo ng dugo ang Pangasinan Provincial Hospital Blood Bank. And kami po ay lubos na nagpapasalamat sa napakadaming donors po ngayon. Ito po ay magbibigay ng dugtong na mga buhay sa mga pasyente po natin sa buong Pangasinan. And salamat po sa mga kagaya ninyo na nagpapahatid ng mga mensahe at mga impormasyon sa kabutihan po ng pagiging blood donor. And truly God is great and this is a great day for all of us. Salamat po. Kabilang naman sina Merlita Quintanza ng Malisiki at Jesus Lacarias ng Bayambang sa mga first time na magdodonate ng dugo kung saan inihayag nila na maganda sa pakiramdam na nakatulong sila. Buo ang kanilang suporta sa kaganapan dahil mapapakinabangan ito ng mga taong nangangailangan. Oo, first time. Paano yung nalaman yung donation dito? Yung mga anak ko kay Benvenilla rin sa nalaman namin. Kumusta pakiramdam ba? Okay lang naman. Masarap. Masaya. Ngayon mga dahil nagbigay kayo ng dugo, ano yung kinakit nyo na makakatulong kayo sa ating mga kababayan? Masaya. Siyempre, makakatulong ka sa mga gustong mag-donate. Maganda, masarap. Hindi naman mahirap. First time po, sir. Paano yung nalaman yung blood test dito sa Mga kasama po namin sa barangay. Tangkawa ba yung bang? Simple lang din, parang ganito lang, hindi magpuyat, gano'n, kayo magpuyat, kayo iinom, ayun lang, tatry ko lang ngayon. Apo. Subukan lang nila para maramdaman din nila kung paano yung pagkuha ng dugo pagkulit. Bukod dito, isa naman sa mga nagbahagi ng personal na karanasan sa pagtanggap ng dugo, si Manny Sison, dating City Councilor at Pangulo ng Guardians San Carlos City Chapter. Ikwinento niya na noong nakaraang taon ay sunugod siya sa ospital at kinailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Aniya matapos humingi ng tulong kay Board Member Ventanilla na madaling lapitan ay bumuti ang lagay nito. Ayon kay Sison, mabilis niyang naramdaman ang pagbuti ng kanyang kondisyon matapos maisali ng dugo. Dahil dito hinikayat niya ang mga kababayan na makilahok sa bloodletting activities upang may sapat na supply ng dugo para sa mga pasyente at kanilang mga mahal sa buhay na maaaring mangailangan nito sa hinaharap. Well, nakikita ko talagang sobra. Kagaya nagawa sa akin. Noong last year, tinakbo ako sa ospital. Grabe talaga ako, kamutik na akong mamatay. Ngayon, pagdating ko sa Villaflor, talagang ang dugo ko 90/70. Pero nung grabe na, kailangan ng dugo ng Villaflor. Kaya sabi ko, tawagan si BM Bintanilla. Alam niyo ba, in 1 hour, o wala pa yata, dumating ang 3 bags, pero ang nagamit lang 2. After 1 hour, sumigla ako. Kaya alam ko na ang utang na loob ko sa kay board member, puro nandyan. Kaya yung mga iba, inaano ko na magpakuha kayong dugo para may tulong sila mamaya kung may mangyari sa inyo. Talaga ito very effective, lalo na sa aming kababayan na taga-Sagkal. Iwas natin ang politika halimbawa, pero yung tulong na may bibigay kay board member talagang 100%. Ay, pag mag-donate ka kasing dugo, ano yan, kabutihan mo yan, nalilinisan yung katawan mo. Ako nagdudingat, makakatulong ka sa ibang mga tao. Yan ang number 1. Halimbawa, high blood ka, hindi ka naman kukunin na pag high blood, titignan ang BP mo kung talagang kukunan ka. na-try nyo na po bang nagtuloy ng dugo? Ilang years na po ba yung nagtutuloy ng dugo? Hindi po. Hindi. Ayaw ko kung pwede nga 77 years old. Pero kayo lang nakatanggap, beneficiaryo. Ako ang nakatanggap. Kaya yan ang sinasabi ko sa mga kababayan natin. Hindi yung makakatulong talaga itong. Halimbawa, magpa-donate ka,
yung ibang beneficiary na ibang tao, talagang hindi ko alam kung saan kinuha yung dugo na binigay sa akin ni board member. At least nakatulong sa akin. Ganun lang yun. Para. Ang guardians ko ngayon, almost 2,000 o 3,000. Ngayon siguro, mga 15 o 20 na magdodonate ngayon. Obligado na talagang sila ay magdodonate para makatulong sa mga kababayan natin. Dahil very happy ka kung nakita mo na makatulong ka, makadonate ka, napaka masaya sa buhay. Huwag kayong matakot, huwag kayong matakot, huwag kayong magpapako kung kayo ay palaging inom ng inom. Bawal yun. Alcohol makukuha sa inyo. Kung halimbawa kayo ay magpapakuha, kukunan kayo ng BP. Kung pwede, pwede kayong kunan. Kaya, pero ito ay nakakabuti sa mga tao, ating mga kababayan. Kaya maraming salamat kay Board Member BC Ventanilla sa tulong na binibigay mo sa mga tao. Samantala muling nanawagan ng mga organizer sa mga kwalipikadong residente na maging blood donor dahil bawat donasyon ng dugo ay maaaring makapagsalba ng buhay. Para sa programang Bombo Anit Ugto, Patrol numero 5, Bombo Liber na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Bombo!